We're going to Vietnam! Woo! Sobrang excited ako mga ka-wonder. And here's our cash. The Vietnamese dong. So may chilis, may Paris baguette, meron ding marugami, udon. Ito, eSIM sa Vietnam. Kinain ko na yung banh mi ko ka-wonder. Wala pa yung, yung bus. Ayun, inopen ko na yung window pala. Tinaas ko lang siya. So, kita na yung yung super four. And ang lamig kaya inanon ko to. Kasya pa. Hi ka-wonder! Welcome back to another vlog! So, nakikita nyo naman kung nasaan tayo ngayon. We're in the airport again! Woo! So, this will be our first travel for 2026. Kaya sobrang excited ako mga ka-wonder. So, hulaan nyo kung saan tayo pupunta. Siyempre, nakita nyo na sa title. Ano ba yan? Walang thrill. Pero hulaan nyo pa rin. Sabay-sabay natin banggitin. In 3, 2, 1, we're going to Vietnam! Woo! Sobrang excited ako mga ka-wonder. Alam mo naman bakit? Kasi di ba kung ano nyo kayo, taga-subaybay ko talaga kayo, alam nyo na favorite ko ang Vietnam. Kayo ba? Mga nakapunta na sa Vietnam, babalikan nyo ba ang Vietnam? So, ayan. So, para sa idea ng lahat, so explain ko yung magiging itinerary natin for our Vietnam trip. So, third time ko na sa Vietnam. This time, ang pupuntahan natin is, pupunta tayo ng Hanoi, pupunta tayo ng Sapa, pupunta tayo ng Phu Quoc. Ayan, bago yan mapupuntahan natin. And pupunta tayo ng Ho Chi Minh, Vietnam. So, andito tayo ngayon sa may NAIA Terminal 3, dito sa may Manila. So, time check, it's 11 p.m. and ang boarding pa natin, ang flight pa natin is 2 a.m. So, meron pa tayong 3 hours. So, kapag may international flight kayo, at least mga 3 to 4 hours before your flight is pumunta na kayo sa airport kung saan man kayo lilipad. Lalo na dito sa Pilipinas kasi hindi nyo talaga matatansya yung haba ng pila. Pero ngayon, napansin ko, today is January 24, 2026. Wow. Medyo nakakapanibago na 2026 na, mga wonder. Happy New Year! Ayan, kaya ngayon, medyo konti lang yung tao. Siguro dahil din, weekend ngayon eh. Kaya nagtataka rin ako. So, kaka-open lang nung check-in. So, sa video na ito, i-share ko yung magiging travel process natin from Metro Manila or dito sa may NAIA Terminal 3 papuntang Vietnam. So, kung nagpa-plan po kayong pumunta ng Vietnam, this will be your travel guide and papakita ko yung magiging travel process natin. So, anyway, ang una nyong gagawin pagdating nyo dito sa may NAIA Terminal 3 is before kayo pumasok pala, kailangan nung itinerary nyo yung online lang. So, papakita nyo yun and valid ID. Tapos, dito na kayo makakapasok. Tapos, ang next nyong gawin is i-check nyo. Ito, may mga screen sila na ganito. Makikita nyo yung departure time nyo. Ayan o. So, ito, ayan, international na. Ay, hindi. Ano palang domestic. So, tignan nyo tong screen na to, which is the departure. Tapos, so, makikita nyo dyan yung mga iba't ibang airlines, Cebu Pacific, Emirates, Jeju Air, Hong Kong Express, Jetstar, ayan. Tapos, makikita nyo yung kung saan, 2. Tapos, makikita nyo yung counter number. Kamara itong Cebu Pacific nasa A17 to 29. So, doon kayo pupunta. Ayan, may mga letters dyan. A, B, C, D. So, tayo, ang airline natin is the HK Express kasi meron tayong layover sa Hong Kong. Nasa may D10 to 15 siya. So, andito siya. Ayan, D1 to 15. Ayan, yung mga nakapila. Yan yung pila natin mamaya. Pero kapag may international travel kayo, kailangan nyo munang magbayad ng travel tax. So, meron pa rin travel tax, hindi pa rin natatanggal, guys. So, hanggang letter E. A, B, C, D, E, yung pwedeng pagbayaran ng travel tax. So, kung saan kayo maikli yung pila, doon na lang kayo. So, nandito tayo sa letter D. Ayun, walang pila. Letter D, dito tayo magbabayad. Hello po. So, kailangan nyo lang ng passport tsaka yung itinerary nyo.
Ayan, so nakapagbayad na tayo ng travel tax. 1,620 yung rate nila. And wala pa rin discount kahit na senior kayo. Hindi pa rin daw na-approve eh. Pero hopefully, no, ma-abolish na talaga yung travel tax. Anyway, tignan nyo to, may bago dito sa NAIA Terminal 3. Ay, actually, hindi siya bago. Kasi nung last time na ko dito, nung punta ko dito nung December, hindi pa lahat to open. Ayan, may na sila dito ng self-check-in. So, pwede na kayong mag-check-in ng sarili nyo for Cebu Pacific, United. Ano yung United? Check nga natin. Ayan, ganyan siya. Yung i-scan nyo yung boarding pass nyo, mga ganyan. For Cebu Pacific pa lang itong, guide na to. I mean, itong self-check-in na to. So, ang next nating gagawin is pipila na tayo for check-in. Kasi ako, nag-avail ako ng, i-drop ko yung bag ko doon sa kung anong airlines natin. So tayo, HK Express tayo. Kaya doon tayo pupunta. So kung sa HK Express kayo nag-book, ito yung mga options nila. So may check-in, meron yung may special assistance, tapos meron din yung online check-in, tsaka priority check-in. So tayo is nag-online check-in na tayo. Kaya dito tayo pipila sa online check-in. Buti na lang kasi maikli yung pila natin compared dun sa mga mag-check-in pa lang na hindi nag-online. And finally, nakapag-check-in na tayo. So, Hong Kong Express nga yung airlines natin. So, meron tayong layover sa Hong Kong and from Hong Kong, doon tayo lilipad papuntang Hanoi. So, 3 hours lang naman yung natin sa Hong Kong. So, medyo late ko na kasi na-book to. So, late ako nag-decide na pumuntang Vietnam. So, ang tip ko sa inyo kapag kunwari, nagtitipid talaga kayo, mag-abang na lang kayo ng mga seat sale. Yan, nagsi-seat sale ang Cebu Pacific. Siguro ang round trip nila na seat sale is nasa around 4,000. Pero yung Vietnam is mabilis maubos talaga yan based sa experience ko. Kaya abang-abang kayo, tapos dapat may dates na kayo para kapag nag-sale ang Cebu Pacific, tapos tumama dun sa range ng seat sale, di ba? Book nyo na lang. Or pwede rin sa PAL, or pwede rin sa AirAsia, kung saan kayo mas komportable. So tayo, Hong Kong Express yung ating pupuntahan. Anyway, kapag may layover kayo, kung gagayahin nyo to, kunwari, 2 boarding pass na yung binigay. So, it's from Manila to Hong Kong, tapos Hong Kong to Hanoi. So, yung bagahe natin is sa Hanoi na natin kukunin. Hindi na natin siya ibababa sa Hong Kong, tapos basta dire-diretso ka na, hindi mo na siya paproblemahin. So, ngayon, ang next na step is immigration. So for immigration pala mga ka-wonder, paglalabas kayo ng bansa, paulit-ulit po tayo, kailangan po ng e-travel. So yung e-travel, pwede nyo yan gawin dito. Ayan, sa QR code na to or sa website na to. So 72 hours before your flight is pwede nyo lang gawin yan. So i-input nyo lang dyan yung mga details like yung flight details, passport details, ganyan. So tayo, nagawa na natin yan nung umaga. Nung umaga nung pagising ko, so meron akong QR code. So kapag lalabas po kayo ng bansa ng Pilipinas and kapag babalik po kayo ng Pilipinas from international flight is kailangan ng e-travel. Gawin nyo na po yan kasi para hindi na kayo ma-hold or matagalan sa immigration dito sa Pilipinas. So andito na tayo sa harapan. Ayan, harapan na tayo ng immigration. Ayun, nandito si Ninoy Aquino. Medyo konti lang naman yung tao, kaya kakain na muna tayo. Di pa kasi tayo nagdi-dinner mga ka-wonder, medyo maaga pa. So siguro may 2 hours pa tayo. Kaya kakain muna tayo dito sa may parang food court ng NAIA Terminal 3. At dami na kasing mga kainan na bago dito. Papakita ko rin sa inyo para magka-idea kayo kapag kunwari marami pa kayong time or may susunduin kayo dito. Alam nyo na yung mga kakainan. So akit tayo. Ayun, now open, McDo. Ayan, so may Chili's, may Paris Baguette, meron ding Marugami, udon. Parang sarado yung Marugami. Hindi pa siya open. Tapos doon may Jayco. Mag-open na rin ang Mama Luz. Ito, meron ditong Watami, Grill and Sushi. Doon may nakikita akong Angel's Burger. So, in fairness naman dito sa NAIA Terminal 3, medyo, alam mo yun, nagiging na siya, mukha na talaga siyang airport, di ba? Na may pagka-mall. Medyo lalabat naman na siya. So,
Buti na lang nakikita naman natin ang improvements. Dapat lang, no? Nagbabayad tayo ng mga taxes and mga anything like airport tax or airport travel tax, mga ganyan. So, kailangan pagandahin talaga nila yung airport natin. So, dito more kainan. May Pancake House, La Chicks. Uy, may La Chicks. Ano to? LA Chicks pala. Ayan. Tapos nandito ang Pancake House, Shuttle's Best, KFC, Ban Up Hole. Tapos may Chowking. Ayan. Yan yung mga open na kainan. So, time check, it's 11:42. Pero marami pa ring open. So, maganda. At least marami kayong makakainan. Hi, Kawander! So, dito tayo kakain sa may Shuttle's Best. Ayan. Medyo itututok ko yung mic ko kasi may tugtog sila. Anyway, nagbubook na ako ng aking eSIM. So, yun yung magigamitin nating internet sa Vietnam. So, nag-compare ako Agoda versus Klook. Ayan. Chinek ko sa Klook. Sa Klook, ganito siya. Pag sa Klook, ayan, sinearch ko yung eSIM sa Vietnam. Bali, lumalabas yung unlimited nila. Medyo mahal siya. Kapag nag-unlimited kayo ng 7 days, ayan o, lumalabas is nasa 817 pesos. So, medyo mahal. Pag 1 gig per day, nasa, kamare, 10 days tayo. Ayan, 10 days, lumalabas nasa 631. Tapos 1 gig lang yan. Chinek ko dito sa may Klook. Ito, eSIM sa Vietnam. Kapag unlimited, ang kamare 10 days, nasa 1,211. Unlimited naman yan. Pero kapag yung gusto nyo 1 gig per day lang, lumalabas kapag 10 days is nasa 631 pesos. Ayan. Pag sa Klook po ito. Pero kapag sa may Agoda, chinek ko, Vietnam, eSIM. eSIM po tayo kasi eSIM, pwede naman eSIM yung aking cellphone. Kapag 15 days, tapos 5 gig per day, imagine mo, magkano lang mga ka-wonder? Nasa 393 pesos. Naka 531 siya. Pero naka-sale siya, tsaka nag-discount pa tayo kasi ginamitan natin ng code natin for Agoda. That is Agoda Wonder J. Kaya kapag kamari may coupon kayo, ayan, kamari hindi nyo pa nare-redeem yung Agoda Wonder J ko, ayan, i-redeem nyo lang dito, have a code, i-type nyo dyan, Agoda, all capital letters. Kapag sa activities to mga ka-wonder, mga eSIM, airport transfer, mga activities na ibubuk nyo po sa Agoda, Agoda Wonder J. Pero kapag hotel po, that is Agoda, Wonder J Agoda. Kapag hotels naman, ayan ang itatype nyo. For 8% naman po ito. Tapos, i-check nyo lang dyan, idadagdag nyo lang po dyan. Ayun. So, ang gagamitin natin is yung Agoda Wonder J na code po natin for this. Kasi sobrang mura, 393 versus yung, magkano ba yun? 631. So, mga medyo mag-50%. So, ito na lang yung ating eSIM na gagamitin nating internet for Vietnam. So, ito na po. Hi, Kawander! So, tapos na tayong kumain. Babalik na tayo. Pupunta na tayo ng immigration. Bawal nang mag-video doon, kaya update ko kayo kung sa-success tayo sa immigration. Bye-bye! And finally, success na tayo sa immigration! Woo! See you, Vietnam! So, share ko yung mga naging experience natin. So, after natin kumain, dumiretso tayo ng immigration. So, sa immigration, before kayo pumasok, take note, dapat may e-travel na kayo. So, ang may e-gates na doon, kailangan nung boarding pass nyo, tapos i-scan nyo na lang siya. Wala nang guard doon na yung parang ibibigay nyo dati kasi ibibigay nyo yung passport nyo and yung boarding pass nyo. Pero ngayon, kayo na talaga mag-i-scan ng boarding pass. Tapos yun, pagpasok, konti lang talaga yung tao. Siguro mga 5 minutes lang ako sa may mismong pila ng immigration. Tapos ako na. So, immigration na, IO, ang binigay ko lang is yung passport ko and boarding pass. Tapos alam nyo ba, walang tinanong, picture ka agad and stamp, tapos bigay ka agad ng passport ko.
and boarding pass. Ganun lang, sobrang bilis. Ay, buti na lang, baka dahil 2026 na, nagbago na sila, hindi na sila ano. Pero I think dahil din siguro lagi ako nagta-travel, so may travel history na ako na records, kaya di na sila gaano nagtatanong. So, ang bilis lang talaga ng naging experience ko sa immigration. Pero ito yung ano, kapag pupunta po kayo ng Vietnam, isa-isahin natin yung mga requirements na kailangan yung i-ready for immigration kapag galing kayo ng Philippines, papasok kayo ng Vietnam. So, isa-isahin natin, nalagay ko dito sa side na to. So, una, syempre, kailangan nyo ng valid passport. So, dapat yung passport nyo is hindi pa siya mag-expire within 6 months. So, kapag bago pa, kasi baka malito kayo, kahit pag bago yung passport nyo, siyempre mas maganda. Basta ang ano lang nila doon, ruling lang nila is within 6 months hindi pa siya mag-expire para makalabas kayo. Yun yung valid na passport. Pangalawa is yung boarding pass nyo. Pangatlo is kailangan niya po ng e-travel. So yung e-travel, sabi ko nga nakukuha yon sa website na to or sa QR code na to. Tapos pwede nyo nang gawin yan 72 hours before your flight. Tapos next is kailangan ba ng visa pag pupunta ng Vietnam? No, visa free po tayo pag pupunta po ng Vietnam for Philippine passport holders. So hindi po kailangan ng visa, kaya 'di ba? Sobrang ganda nun. Kaya rin magandang pumunta ng Vietnam kasi nga hindi mo na kailangan mag-apply ng visa. Tapos, yun lang yung mga requirements kapag lalabas kayo ng Pilipinas pag pupunta kayo ng Vietnam. So, next naman, mga common questions na tinatanong ng immigration officer kapag lalabas kayo ng international, kapag mag-international flight kayo. So una, usually ang tinatanong dyan kung anong work nyo, o syempre sabihin nyo kung private ba or government. Pag private kayo, syempre ipapakita nyo po yung inyong proof kung ano yung work nyo. Kunwari, call center agent, ganyan. So, kailangan i-present nyo yung ID nyo, i-ready nyo na lang, ganyan. Or proof na talagang nag-work po kayo. Pag government naman po, kailangan po ng travel authority. So, mahigpit sila sa mga government employee. Make sure na may valid travel authority po kayo na may pakita sa kanila kasi hanapin po nila yan. Number 2, usually tatanungin nila kung saan kayo pupunta, kung anong gagawin nyo dun sa pupuntahan nyo. And number 3 na question is saan kayo mag-i-stay. Number 4, mga common questions lang to. Number 4 na pwede nilang itanong is sinong mga kasama. Ayan, pag solo, pag may travel history na kayo, medyo tawag dito, madali nang makalusot. Pero kapag first time nyo, tapos solo international travel, yun lang, make sure na i-ready nyo yung mga sinabi kong 1, 2, 3 kanina para medyo confident kayo na hindi kayo kakaba-kaba. Pero usually yun lang naman yung tinatanong. Number 5, yan, pinaka-importante is hanggang kailan kayo mag-i-stay doon sa bansang pupuntahan nyo. Kasi nga kahit na visa-free po tayo sa Vietnam, pa rin, may number of days pa rin na maximum stay natin na pwede tayong mag-stay sa Vietnam. For Vietnam is 21 days lang po tayo pwedeng mag-stay doon. So, yan yung mga common questions na tinatanong kapag lalabas po kayo ng ng Pilipinas. Yan po yung mga common questions na tinatanong ng immigration officer dito sa Philippines based sa personal experience ko. Pero syempre, pwede pa rin maiba yan, mga ka-wonder. Hindi lang naman, iba-iba talaga siya. Hindi mo masasabi kung yun na talaga siya. Pero yan yung mga common na tinatanong lang ng immigration officer based po sa personal experience ko. Anyways, so pupunta na naman tayo ng Vietnam. Excited ba kayo? Don't worry, isasama ko talaga kayo sa magiging journey na ulit natin sa another travel series na to. Kaya dyan lang kayo mga ka-wonder. So, papunta na tayo ka-wonder sa ating boarding gate. So, originally 113 yung boarding gate natin. Pero, nag-email ang HK Express na palitan ng 115. So, nyo na lang, ayan tignan nyo yung mga sign na yan. At doon nyo mache-check. Actually, napansin ko dito sa may Terminal 3, ang daming mga ginagawang ewan ko, parang ang daming mga naka-board up. Mga ano ba pangalan ito? Naka-plywood na ganyan, no? So, we are upgrading this area to serve you better, nakasulat. Wala na ngayong Starbucks dito. Ito, kung may pasalubong, dito kayo
Doon may kainan, Tapa King, Freeze Box, Kenny Rogers. So tayo, 115. So dito tayo pupunta. Time check, it's 12:44. So 1:20 pa naman yung boarding natin. So may more or less mga 40 minutes pa tayo. Hi ka-wonder, so nasa boarding gate na tayo. Actually nalipat na naman, 'di ba? Una 113, nilipat ng 115, tapos ngayon 108 na. Anyways, ngayon naman is mag-a-avail tayo ng travel insurance. So, yung travel insurance, hindi siya requirement ng immigration or anything else. Pero I highly suggest na mag-avail kayo ng travel insurance pag nagta-travel kayo kasi yung disgrasya, aksidente or anything na 'di ba, malalaman mo ba, mapipredict mo ba kung ma-aksidente ka kapag nagta-travel? Is hindi niyo talaga mapipredict. So, anyways, dito ako nagbo-book. So, lagi ko siyang ina-avail sa may Klook app. So, ang pangalan niya is the Travel Joy. Ayan, Travel Joy for Philippine passport holder. Ayan siya. Philippine resident, ano ba? Tapos, usually, ang sineselect ko is yung essential. Tapos, kung ilang days, isiset nyo na lang yan. Ayan, isiset nyo din yung country kung saan kayo pupunta. So, since Vietnam tayo pupunta, ilalagay natin, ang destination is Vietnam. Ayan na pala, Vietnam. Kita nyo. Ayan, tapos confirm. Single trip lang. Pwede rin yung annual o traveling to Shenzhen. Hindi naman tayo pupuntang Europe. Tapos travel date is from... Ay, ba't hindi na pwedeng 25? Naku. So, 26 na lang. Ayan, 26. Dapat kasi 25. Kaso, alauna na ng... Ayan, 25 kaya hindi na siya pwede. To February 5 tayo babalik ng Philippines. So, 12 days tayo sa Vietnam. And traveler type, kung anong ilan kayo. So, 1 month to 59 years old. Tapos, ang pinipili ko lagi, ito essential. Medical expenses niya is up to 1 million. Hospital cash allowance is 2,000 per day up to 10 days. And treatment, emergency, local, up to 100,000. So, pwede nyo po itong i-book sa link na ilalagay ko sa comment section or sa description box ng video na to. Kasi hindi na pwedeng gamitin yung Klook promo code natin sa mga activities, sa mga eSIM, airport transfer ni Klook. So, ang promo code natin na WonderJKlook, mga ka-Wonder, ito pagbabago to ngayon 2026, starting February 1, yung Klook promo code natin na WonderJKlook ay one time yun na lang po magagamit and for hotels na lang po siya. So, nakakalungkot man pero ganoon talaga ang buhay. Nagbabago talaga ang mga buhay-buhay. So, maraming salamat po sa mga nakagamit na ng Klook code natin. So, kayo ang bumuhay sa travel natin. So, thank you po talaga. Wala tayong magagawa doon. Pero yung mga activities, ayan, mga eSIM, airport transfer is pwede nyo rin pa rin mabook pero using yung mga links na isi-share ko po sa inyo like itong sa may eSIM natin, kumare, or itong insurance natin, travel insurance is pwede nyo pong i-book sa link na ilalagay ko sa comment section or sa description box ng video na ito. So, click nyo lang yan and pwede na po kayong mag-book. Para rin po, meron din pong bumalik po sa atin at may pang-travel pa po tayo. So, thank you mga ka-Wonder sa lahat na ng gumamit and thank you sa mga gagamit pa lang ng mga links natin. So, sana i-support nyo po rin kahit links na po tayo. Hey, we're finally boarding! See you, Hong Kong! Ayan, so Hong Kong muna tayo ng ilang oras and meron tayong layover doon ng mga 3 to 4 hours. You know, last one to board. Huwag niyo akong gagayahin. Ayoko kasi pumipila kasi nga may nakabag ako. So, mga gadgets ko lang yung laman yan. So, update ko na lang kayo sa loob. Kasi papakita ko rin yung loob ng HK Express. Kasi first time nating sasakay sa airline na ito. Hi ka-Wonder! So, nakaupo na tayo. Medyo mahina lang yung boses ko kasi para hindi makabala ng ibang tao. Anyways, maganda yung napwestuhan natin kasi may legroom. Here, andito tayo sa may yung side na yan.
Yung, pero may responsibility ka lang na kapag nagka-emergency, ganyan, ikaw yung mag-open yan, facilitate yata, parang ganun. Anyways, ganito yung aircraft nila. In fairness, para rin lang din siyang Cebu Pacific na airlines kasi parang, ano sila, tawag dito, parang katulad niya, tignan nyo yung sa taas nyo, parang ganun din. Pero ang pagkakaiba niya, ayan o, meron silang dalawang seat dito sa may malapit sa may ito sa row na to. Tapos, ano pa ba? Yan, kulay violet. Yung kulay nila kasi nga Hong Kong Express. Ayan na siya. So, 1 hour and 40 minutes yung ating travel. And so, 1 hour and 40 minutes yung ating travel time. Actually, delay na siya ng 10 minutes pa lang naman. Depende pa rin pala kung maka-take off tayo kaagad. From Manila to Hong Kong, yun yung travel time natin. So, see you na lang mamaya mga ka-wonder. Welcome to Hong Kong, mga ka-wonder. So, ganito yung airport nila. Ayan. So, nakatulog ako. Grabe, kasi madaling araw din kasi. Time check, it's 4:30 in the morning. Chinek ko yung kanina, tama, 4:30 dito sa may Hong Kong. And napansin ko paglabas ko ng airplane kanina, ang lamig. Siyempre, dito sa Hong Kong malamig pa rin. Anyways, papunta tayo sa may transfer desk. So, hindi tayo pupunta ng immigration. Yeah. Transfer. Yeah. Thank you. So, di tayo lalabas ng immigration kasi 3 hours lang naman yung layover natin. Hi, Connor! So, andito na tayo sa boarding gate natin. Pero, time check, it's 5:23. And 7 a.m. pa yung ano natin. Yung mag-open yung gate. So, maganda dito sa pinagtambayan natin. Ayan, may charge dyan. May mga port. Tapos, pwede kayong humiga. Ayan. May mga natutulog. Kaya, tahimik lang ako mga ka-wonder at nag-mic ako. So, pag magta-transfer kayo from Hong Kong, hindi ko na na-videohan kanina, kailangan nyo pa rin dumaan sa ano nila, parang immigration nila ulit kasi i-scan yung boarding pass nyo, kung saan kayo pupuntain yung passport nyo, tapos may another inspection ng mga bags nyo na hand carry. Ayun, nakakabilib lang dito sa Hong Kong. Imagine mo, umaabot ng 530 yung boarding gates nila. Wow, 530! Ang haba. So, update ko na lang kayo later mamaya pag mag-board na tayo going to Hanoi, Vietnam. Hi mga ka-wonder! Welcome to Vietnam! So, touchdown Noi Bai International Airport here in Hanoi, Vietnam. So, finally, dito na tayo. So, from Hong Kong to here, siguro mga 2 hours ata yung biyahe. Nakatulog ako kaya hindi ko na rin siya, hindi ko na rin talaga, naininda. So, I think, masasuggest ko sa inyo, first time ko tong ginawa yung may layover. Kasi, ito na lang yung pinakamurang flight, tapos, ito na lang din yung available flight actually. Tapos, kaya, wala, ginrab ko na talaga. Pero I suggest kapag pupunta po kayo ng Vietnam is ang i-book nyo na lang is yung direct na lang. Kasi di ba marami naman talagang airline like Cebu Pacific, may PAL, may marami silang biyahe na from Philippines papunta na ng Vietnam na direct na. So para iwas pagod na rin. Huwag nyong gayahin yung ginawa ko. At least di ba, na-share ko sa inyo yung experience ng travel ng may layover. So anyways, nandito tayo sa may Vietnam. I-share ko rin na ang Vietnam ay 1 hour behind the Philippines. So meaning, time check tayo, 9:40 na ng umaga dito sa Vietnam. Diyan sa Philippines is 10:40 na. Ibig sabihin, advance sa Philippines ng 1 hour. Dito, yan, late sila ng 1 hour. Parang ganun po. So, para may idea kayo na baka magtaka kasi kayo na na-delay yung isang oras dito sa may Vietnam. Tapos, ano ba? Immigration na. Pagdating natin dito sa may Noi Bai International Airport, ang dami kasing issue about sa long lines ng immigration ng Vietnam. Last year, nandito tayo sa Vietnam ng, I think, August. Pero sa Ho Chi Minh tayo noon.
Grabe, alam nyo ba, sobrang haba ng pila doon. Sabi ko nga yun na yung longest line ko na ipinila sa immigration. Sa lahat ng travels ko Grabe yun, hindi ko maikalimutan yung experience na yun. Ang haba talaga ng pila, yung dun sa may Ho Chi Minh na airport. So sa immigration, ang ginawa is, binigay ko lang yung passport and boarding pass ko and no questions asked. Grabe, imagine mo, dito sa ibang bansa wala nang tanong-tanong. Ganun na, pag nakalabas ka na ng Philippines, wala na silang tinatanong. So, ayun lang, ganun lang siya kabilis. Tapos bumaba lang ako ng escalator and kinlaim ko na yung aking bagahe. Anyway, andito pa nga tayo, ayan baggage claim. Andito pa tayo. Buti na lang, andito pa yung maleta natin, buhay pa. Pero good thing, dito sa may Hanoi Airport ngayon, hindi po masyadong mahaba ang pila. Yun, wala talaga. Tapos ang daming nag-open na mga immigration booth. Siguro mga, sila, more than 10 eh. Tapos may mga e-gates na rin sila. In fairness, kasi hindi natin first time sa Hanoi, I think parang nag-improve naman yung nila, yung airport nila. Parang nag-renovate sila ng interior ng airport nila dito sa may Hanoi. So paglapag nyo dito sa may airport ng Vietnam, so ang mga kailangan nyo gawin, una, syempre, kailangan nyo ng internet. Pero yung internet, nasabi ko na yan sa inyo, na-avail natin yan sa Agoda nung nasa Manila pa tayo and inactivate ko na lang din siya. Bilis lang, ginagamit ko na nga siya Pwedeng mag-TikTok, mag-YouTube, ganyan. So, i-book nyo na lang sa Agoda kasi mas mura siya. Di ba, kinumpare naman natin kanina and makaka-discount pa kayo pag ginamitan nyo ng Agoda Activity promo code natin, that is Agoda Wonder J, all capital letters. Pero pwede pa rin gamitin yung Klook code natin, that is Wonder J Klook for 5% discount. Para sa mga new users lang siya magagamit for activities. Pero para sa mga, ulitin ko lang, para sa mga old users, hotel na lang po yung mapaggagamitan nyo nung Klook promo code natin as of mula February 2, 2026. So, ang next yung gagawin, pag internet pala, kapag marami kayo, pwede kayong mag-rent na lang siguro rin ng wifi router dyan sa may Philippines, tapos dalhin nyo dito, kumari 5 kayo, ganyan. Tapos yun yung gamitin nyo, kasi parang mas makakatipid kayo kapag ganun. Tapos next, money. Ang tawag sa pera nila dito sa Vietnam ay Vietnamese dong. So, ang palitan is nasa 1 VND, 1 Vietnamese dong is equals to 0.0022 Philippine peso. So, kung gusto nyong maging milyonaryo, pumunta kayo ng Vietnam. Mamaya mag-withdraw naman po tayo mga ka-wonder. Papakita ko yan sa inyo. Next, transportation. Ang transportation naman nila dito sa may Vietnam is pwede kayong mag-grab. Mura lang yung grab nila dito mga ka-wonder. Kaya kahit na, kamari family kayo, ganyan, perfect mag-grab. Kamari papunta dito sa airport, papunta sa hotel nyo, is pwede nyong i-grab yan. Book lang po kayo sa Grab. Tapos, pwede rin po kayong mag-book ng airport transfer kapag marami talaga kayong maleta, ganyan. Pwede nyong i-book rin yan sa Klook or Agoda. Just use my code na lang po para mas maka-discount po kayo. Since nasa Hanoi tayo ngayon, share ko na lang din kung saan magandang magstay for first-timers dito sa may Hanoi area. So, kung first time nyo sa Hanoi, Vietnam, better na magstay po kayo sa may Old Quarter area or yung dun sa may area na kung nasaan yung One Kem Lake nila. Kasi nandun yung mga accessible yung kainan, may mga spots din doon, marami ring mga coffee shops, mga shopping area. So, dun na lang po kayo magstay kung first time nyo po sa Hanoi, Vietnam. So, ang pangalan po is dito sa may Old Quarter area. So, isa siyang malaking area. Doon nyo na lang po i-sentro yung pag-search nyo ng hotel. Pwede nyo pong gamitin yung mga discount codes po natin kapag magbubook po kayo ng hotel. So, for Agoda, pwede nyo pong gamitin yung Wonder J Agoda, all capital letters for 10% discount. So, para i-redeem po yun, punta lang po kayo sa Agoda app. Tapos, punta po kayo sa deals. Tapos, makikita nyo dyan yung promo code. I-type nyo lang po
Wonder J Agoda, all capital letters, and click redeem. Tapos check nyo po sa coupons, dapat meron na po kayong coupon dyan na Wonder J Agoda. Tapos pwede na po kayong mag-book. Make sure na before nyo i-check out, dapat nakalagay doon Wonder J Agoda. Grabe, ang laki talaga ng masisave nyo dyan. Pero pwede rin nyo po rin gamitin yung Klook promo code natin na Wonder J Klook for up to 5% discount. Gamit na lang po kayo ng mga promo codes para mas maka-discount po kayo sa next travel nyo. Pang-kain or pang-shopping nyo na lang dito sa Vietnam. And nasa arrivals na tayo ng Noi Bai International Airport. So paglabas nyo, ang daming mga nag-o-offer ng Grab. Pero make sure na mag-download na lang kayo mga ka-wonder nung app. Tapos para direct na at hindi na kayo makikipag-transact sa kanila kasi para iwas scam na rin. Anyways, itour ko kayo dito sa arrivals nila. Dito, kapag wala pa kayong eSIM, pwede kayong mag-book, yan o, Vietel. Tapos pwede rin kayong magpa-currency exchange dito. Ayan o, Vietel. Kung physical SIM ang kailangan ninyo. Uy, may coffee shop na dito ah. Wala to dati nung last time na punta natin. Ayan, meron din ditong Sky Viet. So, yan yung palitan as of January 25. Pakita ko sa inyo. Ayan, screenshot nyo na lang para may idea po kayo. Morning. Ayan siya. Morning. Ayan, marami pang mga close dito na hindi pa nila nagagawa. So, dito may ATM machine. Ang pangalan ay BIDV. So, make sure na, ayan, kumari yung bank nyo is Visa, Mastercard, or others. I-check nyo na lang before kayo mag-withdraw ng pera. Pero dun ako mag-withdraw sa may Agribank. Yan, dito meron silang Agribank, may Vietin Bank, and may BIDV Bank. So check natin kung ano yung pinaka-okay. Ayan, so dito tayo sa Agribank mag-withdraw. Please withdraw up to 3 million Vietnamese dong each transaction for international cards. So gagamitin natin ang ating GCash card. Here. So, savings account. Please enter amount to withdraw. So, maximum is 3 million. Kaya 3 million na lang. Para hindi sayang ang charge. Yes. Yes. No. So, wala siyang... Ay, ang nangyari. Ayan, the fee charge for this transaction is 132,000 VND. So, magkano yun? 132. Ayan, may 300 pesos na charge. Kaya make sure na i-maximize nyo na lang siya sa 3 million. So, wala naman tayong choice. Yes. And here's our cash. The Vietnamese dong. Hi ka-wonder, meron na tayong Vietnamese money, Vietnamese dong. So, meron na tayong igagastos dito. So, kasi yung cash is king dito sa may Vietnam kasi hindi pa lahat ng mga establishments, ganyan, syempre mga food trip, kumare, sa food stall lang kayo kakain, ganyan. Hindi lahat uma-accept ng card. So, dapat may cash talaga kayo. So, ang maganda dito sa GCash, nagtitext talaga siya. So, ito na siya. May 7,038 pesos na nabawas sa GCash wallet natin. Yun yung katumbas ng 3 million Vietnamese dong. That is 7,038 pesos. So, convert nyo na lang. May fee na most probably mga 300 pesos. I-maximize nyo na lang yung withdraw nyo para hindi kayo malulugi. Actually, dito medyo mababa. Pero kapag nakalabas na kayo nandun na kayo sa may city center, meron na doon na mga banks na up to 5 million. Meron nga ako nakita dati parang 8 million Vietnamese dong yung pera nila na pwedeng i-withdraw. So, meron din ng mga foreign money exchange. Pero ako, lagi na lang ako nag-withdraw ng pera kasi mas convenient. Tsaka parang mas nalilito talaga ako kapag foreign money exchange. So, lagi ako nag-withdraw na lang ng pera kapag sa mga travels natin.
Tip lang pala, huwag kayong malilito sa pera nila ha, kasi nga malalaki yung denomination niya, ganyan no, 500,000 na to, Vietnamese dong. Tapos yung iba, ganito yung kulay niya, that is 200,000 Vietnamese dong. Nakakalito kasi siya minsan, kapag ito, 100,000 Vietnamese dong. So kapag magbabayad kayo sa taxi or sa Grab, ganyan, make sure na i-double check nyo at bilangin nyo talaga yung ibabayad nyo at yung isusukli nila para hindi kayo maloko dahil ang dami ng mga scam na nagtalamak din dito sa Vietnam. Syempre, ganun talaga pag maraming turista, hindi talaga maiiwasan na maraming mga mang-i-scam pa rin. Doble ingat na lang po. So, para mag-idea kayo, ganito yung technique ko kasi nga third time ko na dito sa Vietnam. So, medyo nagkaroon na ako ng technique kung paano ako nagko-convert. So, kunwari ito, 500,000 Vietnamese dong to PHP, tina-times ko siya into, kunwari ito, may 500, di ba? Tatanggalin ko yung tatlong zero times 2. So, this is 1,000 pesos. Parang ganun lang siya. Mag-work siya sa mga, lalo na yung mga 30,000 Vietnamese dong. So, 30,000, tatanggalin ko yung tatlong zero, that is 30 na lang, times 2. So, magiging parang most probably mga 60 pesos na lang. Parang ganun na lang para may rough estimate lang po kayo mga ka-wonder. Pero kung di nyo talaga kaya, mag-calculator na lang po kayo. Ayan, mega assist. Ayan o, going to Sapa. Dito kayo pupunta, ayan o, 1. Pillar 1, first floor. Hello. Here, ticket. No. Kinain ko na yung banh mi ko ka-wonder, wala pa yung yung bus. So ganito itsura niya, pahabayan kanina pero nakain ko rin kalahati. So chicken yung in-order ko. Ayan, this is nasa 70,000 Vietnamese dong. So nasa 150 pesos. Actually medyo mahal kasi syempre nasa airport. Pag nandun kayo sa mismong city, usually mga nasa 100 pesos, ganun lang siya kamura. Meron nga yung sa mga daan-daan lang, nasa 30,000 Vietnamese dong, siguro less than 100, makakakain na kayo ng banh mi. So ito yung staple na food nila, like pang breakfast, merienda, perfecto sa kape mga ka-wonder. Kaya huwag niyong kakalimutan na kumain ng banh mi kapag nasa Vietnam po kayo. Ito na yung bus natin ka-wonder, it's called the HK Bus Line. Ayan. So, may lagayan naman ng maleta dito. Kasya-kasya pa. So, tatanggalin yung sapatos. 5 kami. Yung nilapit na siya yung driver dito. Thank you. Yeah. Here, so, lalagay sa plastic yung... Where is the cabin? 1, 2, 3, 5. Here, number 5. Ito tayo, B15. Saan na tayo sa loob? So, i-tour ko kayo dito sa ating cabin. So, ganito siya. Meron tayo ditong TV. And, uy, pwede kayong mag-charge kaso USB lang, walang Type-C. May call, sleep, LCD, light. Ayun, light. Umilaw yung taas natin. Tapos dito may sabitan. Tapos may libreng, I think this is water and tawag dito, wet wipes. Tapos, ayan, ang cover lang pala nito is meron silang cortina dito. Ayan, pwede nyo i-cover up. Tapos, may nagpo-perform. Tapos dito pag may drink kayo na pwede nyo ilagay mga kape nyo or kung may binili kayo sa convenience store, pwede nyo ilagay dyan. Tapos meron kayong window dito. Paano siya tinataas? Ito na ata yun. Paano siya binababa? Hindi ko alam. Tapos may AC naman dito mga ka-wonder. Ayan. Though medyo malamig kaya i-close muna natin. Tapos ito. Uy, may pailaw pa kung magbabasa kayo. Tapos
Ayan, meron pa ditong charging port. Ayan, charging. May Type-C. Ayan, tapos may USB din. Tapos, pwede kayo ditong mag-earphones, headphone. Tapos, meron din palang unan and meron ding blanket. Tapos, meron din silang pa-seatbelt dito kung kumari higa na kayo. Tapos, ganito siya. Higa tayo. Yan, mga ka-wonder. Actually, ako, maliit kasi ako kaya saktong-sakto yung ano ko. Nakakahiga talaga ako ng maayos. Actually, maluwang pa nga siya eh. Ayan, inopen ko na yung window pala. Itinaas ko lang siya. So, kitang-kita na yung ganyan siya. Ganyan yung view natin. Ganda. Tapos, pakita ko yung view ko naman sa paahan ko para alam nyo. Ganito yung tsura niya. Ayan. O, di ba? May legroom pa talaga. Tapos, nakalagay pa dyan yung gamit ko. Sinampay ko yung, ano ko dyan, yung shoes ko. And may blanket tayo. And we're now ready to sleep. So, yung biyahe natin from dito sa Hanoi papuntang Sapa is approximately 5 to 6 hours. So, see you later mga ka-wonder. Based sa research ko, meron tong stopover. So, baka dun ko na lang kayo i-update later. Charge na lang muna tayo ng mga gadgets natin. Welcome to Sapa, Vietnam! So, yung travel natin from Hanoi is 5 to 6 hours. Time check, it's 5:30 and ang lamig, kaya ginanon ko to. Buti na lang nakatulog tayo mga ka-wonder. May 2 stopovers naman. Bumaba lang tayo para umihi. Pero kung nagugutom kayo, may kainan naman po doon. So, maganda yung nabook natin kasi nakakahiga ka talaga. Tapos, yung iba parang good for 2 yung ano nila, cabin nila. Pero yung akin good for 1 lang eh. So, dahil solo lang tayo for today's video. So, ang haba na lang naging travel natin mga ka-wonder. Pero thank you sa pagsama. Mula sa Manila, papunta dito sa Sapa, Vietnam. Mula sa Manila to Hong Kong, to Hanoi, and finally Sapa, Vietnam. So, dito na lang natin siguro i-end tong first vlog natin dito sa may Vietnam kasi medyo mahaba na. Kasi yung next part ng vlog na to is kung saan tayo mag-stay dito sa may Sapa and yung first night natin dito sa may Sapa, Vietnam. So, pagdating nyo pala dito, ka-wonder, ganito yan. Ayan, dito kayo ibababa sa may terminal station ng HK bus lines na bus. Tapos, may mag-a-assist sa inyo, tatanungin kung saan yung hotel nyo kasi may free shuttle sila yan, no? Yung mga shuttle na yan, ihahatid kayo sa mismong hotel ninyo, which is maganda, di ba? And so, kailan ba ang inyong Vietnam trip mga ka-wonder? I-comment down below and kung may mga questions kayo, comment lang kayo para try nating sagutin. So, kung di ka pa nakapag-subscribe sa channel natin, make sure to hit the subscribe button and also like mo na rin itong video na to para mas ma-recommend pa tayo ni YouTube. This is Wonder J. See you sa next vlog.